So yun know, sa mga gustong pupunta sa bahay ni Tatay Digong para pa-picture, pwede kayong dumaan dito sa Davao Global Township or DGT. Isa to sa pinakamalaking township dito sa Davao City. Pagmamayari to ng Villa Abril and Cebulan Master collaboration. So meron na silang bagong bukas dito na park. May pa-fountain, tapos meron silang man-made na ilog. At yung itsura dito, maraming tao. Diba, yan lang ha, update lang to dito sa Davao City ngayon. Sa mga taga Davao dyan na subscribers na nag-aabang na sa ating mga update. So ito na po yun, Davao City update today, dated March 23, Sunday. Alas 9, alas 7, mag alas 8, 7:54 ng gabi. So ito yung tanawin dito. Diba, daming tao no. Itong lugar na to 23 hectares, if hindi siya bababa sa ganung 22 or 23 hectares. Ang lawak siya, lapad. Ang itatayo dito meron silang university, hospital, shopping mall, meron sila ditong condominium, syempre ng mga residences and hotel, mga convention, ganun. BPO. So sa ngayon wala pa mga high-rise building dito na nakikita natin. Kumbaga simula pa lang i-materialize. Pero itong kanilang park dito ay open na. Meron na silang weekend market doon sa likod nito. Nauna nang binuksan, matagal na yan, like last year pa. Tapos dito naman sa kabilang bahagi ay ang Shuttle's Best Coffee. Na masarap ang kape, yan nga lang talaga yung per customer service no. Pero masarap ang kape kung matyaga ka, yan, makainom ka ng kape. Pero it takes how many hours bago makainom, pila mo na ng mahaba. Rason bakit hindi pwedeng magpapataasan ng gusali sa Davao City, kasi fly path ang lugar ng Davao. So, syempre may kinalaman to sa mga Duterte pa rin, no. Hindi man ito pagmamayari na ng gobyerno, ibig sabihin hindi man siya public funds, no. Hindi man siya government fundings, pero siya, private sector. Pero syempre kung iisipin natin, meron pa rin siyang connect kaya sa mga Duterte family. Kasi kung hindi nila ginawang livable city ang Davao City, walang magsisipuntahan dito ng mga business sectors para mag-invest ng kanilang mga negosyo. Diba? Walang magtatayo ito ng township. Siyempre, eskwelahan pa lang, diba? University, ang daming eskwelahan sa Davao City ngayon. Meron kaming LPO, no? Or Lyceum of the Philippines University. Meron kaming Sonto Open na National University ng mga CSM Corporation or Company. At saka meron kami dito Malayan Colleges, Mapwa. Ano pa bang mga parang yun layat at tatlong eskwelahan dito na masasabi natin bagong salta sa Davao City. Kasi pinaka-original dito university is University of Mindanao, Brokenshire College, Davao Doctors Hospital, San Pedro Colleges or College, Holy Cross College, UIC, Ateneo de Davao University, Holy Child. Marami dito, halos lahat. Actually, puro private school meron sa Davao City, no. Bago lang kami nagkaroon dito ng Davao City College, ganun. Newly open na cluster lang siguro or nung 2023. So, yung mga eskwelahan dito, mga sinauna, yung mga DMSF, Maths College, Agro, DMMA. Ano pa bang hindi ko nabanggit, no? UIC, Brokenshire, ano pa bang hindi ko nabanggit ng mga eskwelahan? Sikat, RMC. So ngayon meron kami dito, tatlo pa lang so far ang open na bago. I mean dalawa. Malayan College, Mapwa, Malayan Colleges, tsaka yung
LPU or Lyceum of the Philippines University. So, kasi si National University construction pa yung under construction pa yung kanilang building dun sa may SM Ecoland. So dito sabi nila Lasal ang i-open dito na eskwelahan. Ngayon kung hindi to ginawa ng hindi ginawang livable city ang Davao City nitong mga Duterte, edi walang businesses siguro hanggang ngayon ang eskwelahan ng Davao ganun pa rin UM. Although di naman natin masasabing may maganda kayang UM, no? International world class din. Ibig ko sabihin na mataas na nila passing rate. So maganda na ang Davao dati pa, yun nga lang mataas ang crimes. Sa panahon ng mga Duterte, ayan, mas lesser na yung crimes hanggang sa na-eradicate talaga kasi takot silang makulong. Kasi dito sa Davao City kapag may kasalanan ka, kulong ka talaga. Sabihin niya naman si Kibuloy, bakit hindi nakulong? Malamang ba't siya makukulong? Wala siyang kaso. Diyan na nga siya, nakaditi na nga siya sa Manila. Pero di pa rin siya nakasuhan, di ba? Kasi nga siya, political lang yan. Political basta demolition job. Lahat ng mga kaalyado ni Duterte, lahat yan. Iso-suppress nila yan. Yan number 1, Kibuloy. Sino si Mike Rama ng Cebu City. At kung napakarami pang iba dyan na ngayon, under pa yung under construction, no? Yung mga fake na mga kaso and fake evidences para lang makasuhan, ma-disqualify yung mga taong nasa poder ni Tatay. Ibig ko sabihin suportado ang mga Duterte. Richard Gomez, no, for example. So ito yung Davao City. Marami kaming township dito, hindi nyo man lang masyadong mapapansin kasi nga hiwa-hiwalay, no. Iba't ibang lugar. Meron ka Abrisa de Ayala, sa may Bahada. 10 hectares din daw dyan ang kanilang lugar. Meron pa kaming Daco Loop kung saan matatagpuan yung SMDC. Meron ding Davao Park District, no, by Mega World. Meron kaming Damosa IT Park, Santos Land. Meron kaming Matina IT Park dito, nadaanan natin. Tapos ito, no, Davao Global Township. Meron kaming Ashuela Cove, yan LPU Davao. Marami kaming dito, mga township sa Davao City. Mga IT park and business parks na hindi lang talaga siya masasabing ganun ka laki kasi nga hiwa-hiwalay. Daming tao. Sa mga taga Davao dyan, punta kayo dito, maganda to. Dito na area, pasyalan. Sa iyo Lods, no, kay Emilian Binolera, shout out. Darating ka na, papunta ka ng Pilipinas, ingat sa biyahe, have fun, no? Sana mag-enjoy ka sa iyong biyahe. Pakiusapan mo yung yung taga check-in counter na magpa-assign ka sa window seat. Malay natin, no, siswertihin ka at merong bakante na mga window seats, at napagbigyan ka, yun, congratulations, makikita mo makikita mo yung pinaka-overview ng Davao City. Mapaggabi o araw, maganda ang view ng Davao City kasi paggabi, ang ganda tignan ng Davao City overview kasi nga napaka super lighted ng city ng Davao City. Napaka light up. So pag araw naman, yan, kikita mo rin yung greenery, lawak ng lapan ng Davao City, mga plantation, saging. Tapos kapag nasa population area ka na, makikita mo yung mga high-rise buildings ng Davao City. Talaga mag-i-enjoy kayo. So ito yun latest update natin dito sa Davao City. So featuring Davao Global Township, the Little BGC version. The Little BGC of Davao version, ganun. Pero wala, parang ang layo nga talaga nito sa BGC or Bonifacio Global Taguig. Kasi nga lawak nun, laki nun. So ito wala, nalo siya 23 hectares lang. Yan yun, no? So pasyala ka dito. So anong connect sa mga Duterte? Meron nga, no? Malapit nga lang sa bahay ni Tatay Digong doon, no? Nahan lang Doña Luisa Subdivision, Teachers Village. Tapos yan nga, ito ay isa to sa side effects, no? Ito isa to sa mga Duterte effect. Dahil ginawa lang livable city ang Davao City. So ang daming mga
pupunta ng Davao City para mag-aral, para magtrabaho. Dito ang iba lilipat, manirahan, titira for good, magre-retire. So syempre pag magre-retire, ibig sabihin may pera talaga yung mga yan. Meron silang pambiling condominium unit. Kaya yan, daming mga nagtatayuan ng mga condominium sa Davao City kasi bestseller. Mataas ang purchasing power ng Davao. Sub-Saharan Mindanao.